Good day, we are Group 3 and this is our end of semestral project for Basic Occupational Health and Safety Engineering. Our chosen business establishment is Dali Everyday Grocery, the first hard discount store in the Philippines. My name is Queen Asia C. Crisino alongside with Geraldine Abog, Enrico Alcantara, Ram Nicolay Barbara. I'll be walking you through the introduction to our chosen company. Let's get into it. Dali Everyday Grocery is the first hard discount store in the Philippines. Its core mission is simple: deliver affordable food and household products to communities. They offer it on a no-frills model. Products are displayed directly from their shipping boxes. Staff count is kept minimal and they spend little on advertising. These choices are what keep prices low for customers. For Bosch, Dali is an interesting case because their lean operation directly affect how workers are managed, how materials are handled, and what safety systems are in place. And that's exactly what our group will be evaluating throughout this presentation. Now, let's look at the demographics. On the Dali branch we visit, number of employees. The branch runs with only 5 personnel managing daily operation. Of those 5, 70% are female and 30% are male. This reflects Dali's corporate policy of promoting women in the workplace. Shifting schedule. The branch uses fixed opening and closing shifts. Notably, there are no additional or modified shifts during fixed seasons or holidays. The same 5 people cover the store year-round. Pre-employment training. Before starting, employees receive only basic skills training: cashiering, organizing, and cleaning. No special training is required. This is relevant from our subject standpoint because limited training can affect how workers handle equipment or respond to emergencies, which we'll discuss in the later slides. With only 5 workers managing an entire store, understanding their working condition becomes even more important, and that's the lens our group used throughout this project. So those are the key people behind Dali operation: 5 workers, fixed shifts, and basic training. Knowing that gives us important context as we dig deeper into how the store is actually run. Now, Ms. Geraldine Abog will take us through housekeeping and how Dali applies 5S philosophy in their setup. Housekeeping. Bago tayo dumako sa mga practices nila, ano nga ba muna ang housekeeping? Ang housekeeping ay tumutukoy sa pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan, at pagiging organisado ng workplace upang maging ligtas at maayos ang kapaligiran para sa mga empleyado at customer. Base sa Dali Grocery, opisyal po nilang ina-adapt ang Japanese 5S philosophy bilang bahagi ng kanilang store operation. Ang 5S ay isang sistema na nakatuon sa pagiging organized, malinis at efficient ng workplace. How do they apply it? Una, ang cleaning ay ginagawa pareho opening at closing, inside and outside the store. Ginagawa nila ito upang masigurong malinis ang store bago tanggapin ang mga customer at maayos naman itong may iwan pagkatapos ng operasyon. Hindi lamang ito tungkol sa appearance ng grocery, kundi para na rin maiwasan ang alikabok, dumi at posibleng hazard na maaaring magdulot sa aksidente. Pangalawa, ang waste ay sinasegregate sa biodegradable at non-biodegradable at recyclable. Mahalaga ito upang magkaroon ng tamang waste disposal at makatulong sa environmental responsibility ng establishment. Sa pamamagitan ng waste segregation, mas nagiging organisado ang pagtapon ng basura at nababawasan ang environmental impact ng operasyon ng grocery. Lastly, ang mga employee ay inaatasang linisin at ayusin muna ang warehouse o storage area bago magsagawa ng ibang task.
Ginagawa nila ito dahil ang storage area ay pangunahing pinaglalagyan ng mga produkto nila. Kapag maayos at organisado ang lugar, mas mabilis mahanap ang items at mas maiiwasan ang product damage at nababawasan ang posibilidad ng aksidente habang nagtatrabaho. Ngayon, dumako naman tayo sa material handling. Ang material handling ay tumutukoy sa pagbubuhat, paglilipat, pagdadala at pag-iimbak ng mga produkto o material sa loob ng workplace sa ligtas at organisadong paraan. Common lifting guidelines. Sa Dali Grocery, only manual-powered handling o manual lifting ang ginagamit sa paggalaw ng materials. Kasama rito ang manpower at simpleng kagamitan lamang. Ito ay dahil ang grocery ay may manageable na volume ng products at hindi nangangailangan ng heavy machinery tulad ng forklifts. Mas practical at cost-efficient ang manual handling para sa kanila dahil daily operation at store layout. Kasabay nito, may guideline din na hindi dapat magbuhat ang employee ng higit sa 2 kahon gamit lamang ang manpower. Dahil ito, hindi dahil sila lang ang ginagamitan magbuhat, kundi para protektahan din ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Kapag sobra ang binubuhat, maaaring magdulot ito ng pagkapagod, muscle strains o accident. Kaya may limitasyon upang panatiling safe at manageable ang kanilang trabaho. Manual-powered equipment use. Pagdating naman sa equipments, gumagamit sila ng manpower o direct carrying at push cart o trolley cart. Ang manpower o direct carrying ay ginagamit para sa kagamitan at kaunting items na kailangang mabilis ilipat o i-restock. Mas convenient ito para sa mabilisang trabaho sa loob ng store. Samantalang ang push cart o trolley cart naman ay ginagamit para sa mas maraming product upang hindi na mano-manong buhatin isa-isa. Nakakatulong ito upang mabawasan ang physical strain na sa employee at maging mas mabilis ang paglipat ng products. Ito rin ang pangunahing ginagamit nila dahil sapat na ito para sa laki at setup ng Dali Grocery. Hindi na kailangan ng malaking machines dahil maaaring masikip ang store space at mas practical ang manual at trolley-based handling para sa kanilang operasyon. Safety protocols for equipments. Sa safety protocol naman, extra care ang binibigay sa fragile frozen goods at canned goods. Mahalaga ito dahil ang fragile goods ay madaling mabasag, ang frozen goods naman ay kailangang mapanatili sa tamang kondisyon at temperatura, at ang canned goods naman ay maaaring madent o makasugat kapag mali ang paghawak o pag-stock. Sa tamang pag-handle, mapapanatili ang quality ng produkto at naiiwasan ang unnecessary losses. And last, minimal lamang ang stocking height ng mga product upang maiwasan ang accident. Ginagawa din nila ito dahil kapag sobrang taas ng pagkakastock, may posibilidad itong matumba o mabasag na maaaring makasira ng product o makasakit sa empleyado at customer. Kaya sa Dali Grocery, mas pinipili nilang kontrolado ang taas ng stocking upang mapanatili ang safety at stability ng mga nakaimbak na items. Naman, dumako tayo sa material storage. Ang material storage ay tumutukoy sa tamang pag-iimbak at pag-organize ng mga produkto upang mapanatiling ligtas, maayos at madaling ma-access ang mga ito. Una, proper ventilated at sufficient illumination system ang buong store. May air conditioning unit at exhaust fan upang mapanatiling maayos ang airflow at komportableng working environment. Mahalaga rin ang sapat na ilaw upang madaling makita at mahanap ang mga produkto. Second, malinaw na mark fire exit. Gamit ang signage at train ang employees para sa fire emergencies. Ginagawa ito upang maging handa ang lahat sa oras na emergency at magkaroon ng ligtas at mabilis na evacuation kung kinakailangan. Next, regular na chinecheck ang expiry dates ng mga produkto. Mahalaga ito upang masiguradong fresh at safe ang mga panindang binibenta sa customers. Lastly, gaya ng sa slide,
maayos na naka-organize sa mga produkto, hindi pinagsisikan at minimal lamang ang stocking height upang maiwasan ang falling hazard aksidente sa storage area. Ngayon naman, pag-usapan natin ang fire safety. Ang fire safety ay tumutukoy sa mga kagamitan, sistema at protocols na ginagamit upang maiwasan ang isang sunog at mapataliling ligtas ang employees at customers sa oras ng emergency. Warning devices. Sa DALI, gumagamit sila ng fire alarm at smoke detectors. Mahalaga ito upang agad na ma-detect ang usok o posibleng sunog na magbigay ng warning sa lahat. Fire safety equipment. Meron ding fire extinguisher, emergency lights at exit signage. Ginagamit ito upang makatulong sa pagkapula ng maliit na sunog at upang magabayan ang mga tao palabas ng store kapag emergency. Emergency protocols. Kapag may emergency, agad na tinitigil ng lahat ng trabaho at sinecheck kung may natitirang tao sa paligid. Pagkatapos, ginagabay ng customer at staff papunta sa pinakamalapit na emergency exit upang ligtas na makalabas. Training program. Regular din silang nagsasagawa ng fire drills at earthquakes bilang paghahanda sa mga emergency o anumang panganib na mangyari. May training every 6 months upang mapataniling handang employees habang ang alarms at sensors naman ay tinetest buwan-buwan para masiguradong maayos pa rin ang functionality ng mga ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang electrical safety. Ang electrical safety ay tumutukoy sa tamang paggamit at pag-maintain ng electrical system upang maiwasan ang aksidente tulad ng electric shock, short circuit, at pagkasunog. Mahalaga ito upang mapataliling ligtas sa mga employees, customers at buong establishmento. First, lahat ng electric wires ay enclosed, covered ng PVC plastic molding kaya walang exposed o nakalaylay na wire sa loob ng store. Ginagawa ito upang maiwasan ang accidental contact at mabawasan ang posibilidad na electric shock o pagkasira ng wirings. Nakakatulong din ito upang maging malinis at organisado ang itsura ng isang workplace. Second, wiring is neatly organized along ceiling and walls, preventing contact hazards for both employees and customers. Mahalaga ito upang maiwasan ang contact hazard at maiwasan din masabit o masira ang mga wires habang may operasyon sa store. Dahil dito, mas nagiging ligtas para sa employees at customer ang paligid. And then, no open electrical connection or faulty equipment are left unattended. Ginagawa ito upang maiwasan ang electrical accidents, power interruption, at posibleng sunog na maaaring makapekto sa operasyon ng grocery. Lastly, the store follows the company's standard electrical safety guidelines and undergoes regular check. Sa pamamagitan ng regular checking at maintenance, agad nilang natutukoy kung may problema sa electrical equipment, maiwasan ang malalaking aksidente sa inaanap. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang occupational health. Una na rito yung common health problems. Isa sa mga karaniwang problema ay ang pagkapagod o fatigue dahil sa matagal na pagtatrabaho at sunod-sunod na gawain sa loob ng store. Dahil madalas silang nagbubuhat at nagre-restock at nag-aayos ng mga produkto, maaaring makaranas ang mga employees ng body pain, muscle strain or pananakit ng likod lalo na kapag mali ang paraan ng pagbubuhat. Maaari silang makaranas ng stress lalo na kapag maraming customer at sabay-sabay ang mga gawain tulad ng pag-aayos ng items, pag-assist sa customer, at pag-manage ng stock. Kapag kulang ang pahinga ng employees, maaaring makaapekto ito sa kanilang performance at kalusugan. Bukod dito, may posibilidad din ng minor accident tulad ng pagkadulas sa basang sahig, pagkakatama sa mga naka-stock na produkto o pagkasugat habang nag-handle ng items. Next is preventive measure. Upang maiwasan ang health problems na ito, mahalagang sundin ng mga employee ang tamang procedure ng mga safety procedure habang nagtatrabaho. Una na rito is dapat tama yung paraan ng pagbubuhat at paglilipat nila ng mga produkto sa isang lugar upang maiwasan ang body pain at muscle strain. Mahalaga rin na hindi sobra yung binubuhat ng mga employees kapag naglilipat
upang hindi sila agad mapagod at maiwasan yung mga injuries. Pangalawa, dapat pinapanatiling malinis at maayos ang paligid upang maiwasan ng mga aksidente tulad ng pagkadulas o pagkatisod. Ang regular na paglilinis ng workplace ay malaking tulong upang maging mas ligtas at komportable ang working environment. Mahalaga rin na sapat ang pahinga at maayos na teamwork upang mabawasan ang stress at pagod ng mga employees. Sa pamamagitan ng tamang coordination, mas mabilis at maayos ang trabaho sa loob ng store. At panghuli, assistance program. Mahalaga na may assistance program. Mahalaga rin na may assistance program ang DALI upang masuportahan ang kanilang mga empleyado lalo na kapag may health concern or workplace problem. Kasama rito yung pagbibigay ng mga basic first aid at nagkarang assistance kapag may minor injuries or accident na nangyari habang nagtatrabaho. Mahalaga rin ang pagbibigay ng safety guidance at reminders upang mas maging aware yung mga employees sa tamang workplace practices. At bukod dito, nakatulong din ang maayos na communication sa pagitan ng management at employees upang agad na ma-resolve yung mga concern at mapanatili ang magandang working environment. Naman tayo ngayon sa observation and solution. Una na rito yung limited staffing. Isa sa mga problema sa ilang store ng DALI ay yung mga limited yung staff or kakulangan ng empleyado. Kapag kulang ang workers, mas nadadagdagan yung mga trabaho sa bawat employees na maaaring magdulot ng pagkapagod at pagka-stress nila. At bilang solusyon dito ay maaaring magdagdag ang DALI ng mga employees lalo na tuwing peak hours or busy days upang mabawasan yung mga workload ng workers. Maaari rin gumawa ng mas maayos na work schedule upang mas maging balance yung distribution ng tasks. At sa pamamagitan nito, mas nagiging mabilis yung operasyon ng store at maiwasan yung sobrang pagod ng mga employees. Next is yung cramped storage area. Isa rin sa mga problema dito ng DALI ay yung masikip ang storage area. Kapag hindi maayos ang paglalagay ng mga produkto, nagiging mahirap ang paggalaw ng mga employees at mas mataas yung posibilidad ng aksidente. Ang maaaring solusyon na gawin ng DALI ay dapat mas maging organisado ang pag-ayos ng mga items sa mga storage area upang mas mapaluwag yung working environment. At maaari rin silang gumamit ng tamang labeling at maayos na arrangement ng produkto upang mas madaling mahanap ang mga ito. Makakatulong ito din ang tamang pag-stock ng mga items upang mas maging maluwag at ligtas yung workplace. At last, ang security guard. Isa sa concern ng DALI ay yung kawalan ng security guard sa kanilang store. Kapag walang security personnel, maaaring maging mas mahirap yung pag-monitor ng safety ng mga employees at mga customers, lalo na kapag mas maraming ganap. Bilang solusyon nito, maaring magdagdag ng mga CCTV cameras yung DALI upang mas madaling mabantayan yung paligid at maiwasan yung mga pagnanakaw o ibang aksidente. Sa pamamagitan nito, mas nagiging ligtas yung mga employee, customers at mga produkto sa loob ng DALI. At dito na po nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay may natutunan kayo mula sa aming report. Thank you and have a nice day.